Yes, Hershey. The Who ang guest natin ngayon. Ano tayo ngayon? Nakakaluwag-luwag tayo ngayon. Nakakaluwag-luwag tayo ngayon. Ang big time ng guest natin. Yeah, hindi lang siya pucho-pucho girl. Yes. Kaya talagang nag-ayos tayo. Minsan business meeting. Business meeting para kita yung cleavage. Diba? Pa-shoulder. The Who, hadawne. The one. Hadawne. Naghahanap ako ng wordplay. Hindi ko alam paano ko sasabaka. Okay, anyway. Sabihin ko, sino ang guest? Ha? Sino ang guest natin? Sino ang guest natin? Ha? Hadawne. Putang ina, mag-intro ka na. Hindi ko na, sorry, wait lang. Hindi ako nagko-connect, girl. Hi, I'm Ashley. I'm Hershey. And I'm Tonette. And this is Chicks to Go! Go, go, go! Grabe. Okay, pasensya na direct. Alam mo, actually hindi namin kayo na briefing, pero bawat intro namin, makala talaga siya. Yes, alam ko naman. And intentional siya. Pero sorry, hindi ko nasabay yung, Hadawne! Ayan. The one and only Tonette Hadawne. Thank you naman. Thank you so much. Good night. Alam mo, ngayon Toast ko na. lang nakita na ganyan pala dapat magsuot ng jacket. Yung medyo off the shoulder. Kasi naka-off-shoulder kayo. So, ganon. Ang ganda, off-shoulder may na rin tip. ako. I love yung fashion sense ni Direk, diba? Diba? Kaya ba natin ma-pull off yung ganyan, yung denim? Denim on denim, diba? Very Britney Spears. I love it. And Justin Timberlake. Truths. I love it. Tsaka diba, nakuha natin yung tip na ganyan. So I think si Direk mag-share ng mga tips ngayon. Oo, kasi we're all about women empowerment. Correct. Wow! It's a girl! So, bilang mga girls tayo at mga ate sa ating mga chicksters, magbibigay tayo ng mga helpful. Hindi natin sure kung helpful nga ba. Helpful tips. Helpful yan, promise. Diba? Parang as a girl's girl, ano bang mga matitip, mabibigay natin na tip for them? Oo, kasi diba, usually, dati yung mga unang panahon, pinoportray girls versus girls. Oh, hindi diba, dapat. Yung nag-aaway-aaway mga babae. Why don't, we're all in this together. All in this together. Okay. So, kaming tatlo magbibigay ng 3 tips each. A girl's girl tip. Okay, number 1. Nauna ka na. Wow. Wag niyong lalagyan ng kalamansi yung kilikili niyo. Paano tayo umabot dito, Hershey? Paano mo okay. The very first one. Icebreaker. Ano ba yung makabuluhan na makakuha ko for today? Kakasabi lang, helpful eh. Wag lalagyan. Hindi, kasi nung bata ako, laging sinasabi, nalagyan doon ng kalamansi yung kilikili para magpaputi. Ng kilikili. Pero, okay, Kasi pang bleach daw, eme. Hindi yun totoo, guys. Ano hindi ba yun nangyari? Totoo. Nag-amoy kalamansi lang ako. So, wala nasa classroom ako. Diba? So, pahid ako ng kalamansi. Pumasok ako. So, may katabi akong guy. Siya kung ginawa mo sa school, hindi ba lang sa bahay? Ginawa ko sa bahay. Pero magre-retouch ako sa school. Diba? Sa banyo. May baon ako ng slice. Ka ng kalamansi. Yung lunchbox ko. Ka ba? Yung lunchbox ko, may mga hating kalamansi. Nakakatawa ka. Gaganon ko sa kilikili ko. Tapos, yung katabi kong lalaki, ba't may amoy kalamansi? Tapos inaamoy niya akong ganon. So, hindi siya totoo, guys. Hindi totoo. Gaano katagal mo siya ginawa? Itong experiment mo ng kalamansi. Bago mo siya na-declare na okay, hindi dapat gawin. Nung high school ako, ginagawa ko talaga siya. Kasi morena. For how long? Siguro buong high school life ko. Everyday ka nagkakalamansi ng kilikili mo? Oo, until I realized, bakit parang wala naman nangyayari? So, hindi pala. So, eventually, pinacheck ko yung kilikili ko sa derma ko, pinaalagaan ko, ganyan. Hindi daw totoo na maglagay ka ng kalamansi kasi nasusunog lang yung balat mo. Sensitive nga yan. Kasi kakascratch. Tsaka it's acidic and everything. Oo. So, dapat pala, para pumuti ang kilikili. Kaya siya umiitim kasi diba sa mga ingredients na sa mga deodorant, ganyan. Yung chemicals, yung friction. So sa gabi,
yung sabi ng derma ko, gumamit ka ng skin cleanser like betadine, ganyan. Okay. Para pampatagal ng Glycolic amoy. acid. So, even if mapawisan ka, hindi ka bumabaho. When you clean with betadine. Kasi may betadine skin cleanser. Okay. Thank you so much. Betadine, baka naman betadine. Okay. Tapos yung deodorant mo, yung ano lang, gentle lang, yung hiyang sa'yo. So after nung pumuti na kilikili ko, tapos yun, hindi na ako masyadong friction, laser na ako, ganun. So, pack yung mga kalamansi. Hindi, wag kalamansi. Nakakatawa na yun talaga yung first. Pero alam mo, yung mom ko, trinay niya, hindi sa kilikili, sa tuhod. Effective naman. Talaga? Yung kalamansi. Sa tuhod? Sa tuhod. Oh. So, as in, parang ikakalamansi niya, tapos i-wash niya afterwards. Parang ganun din yung proseso. Pero sa bahay. Hindi sa labas. Para hindi siya mangamoy kalamansi. Pero, baka kanya-kanya, depende sa reaction ng skin sa kalamansi. So, like yung we iba can never tell. Charot. Ikaw ba, dumaan ba kayo sa tawas? Oo, dati tawas. Tawas din ako dati. Ikaw ba? Tawas. Dio lang. Pero after nun, na-realize ko na parang ayoko na mag-dio. So, natural na to. Oo. Pinapabotox ko nga to dati. Oo, yung sweatox na. Oo, pero ang gastos. Oo, Magastos maging babae. Naging episode. Alam mo, hindi pa naman kilikili episode pala to. May fetish po kami ng kilikili. Okay, sa akin, ang tip ko naman is, ngayon nauuso yung mga color analysis, ganyan, understanding your body type. I think it's important to really understand what works for you. Kasi ang tagal kong, iniisip ko dati, bakit ganun? Bakit bagay sa kanya yung gantong damit? Pag ako sumusuot, hindi. Pero dahil yung yabang ko na hindi, bagay din to sa akin, hindi ko naiintindihan na we all have different body types. Diba? Na merong short torso, merong long torso, ganyan. So, hahanapin mo yung ano yung mas nakaka-flatter sa'yo. Hindi dahil nagte-trend itong isang bagay, ibig sabihin, kailangan bilhin mo na rin yon or pag binili mo yon automatic gaganda ka. Hindi siya ganun. Parang you really have to do your own research. What feels good for you, what looks good on you. So, yung parang it also saves you time, energy, and money. Diba? Pag kunwari sa clothes, kung hindi naman pala bagay sa yung crop top, pero bili ka ng bili ng crop top na hindi naman pala bagay sa body type mo, sayang. Whereas you buy something na pasok kasi dun sa katawan mo, dapat dun ka. Parang it's a matter of also accepting na, okay, hindi man bagay sa akin tong style na to, kahit gusto kong sabayan to. Example, ako, like tayo, medyo malaki yung future natin. Malaki yung future natin. So, pag nagsuot tayo ng something na medyo skimpy, iba yung dating. Parang pag sa iba na medyo flat or maliit lang, sexy. Pagdating sa atin, bastusin. You get what I mean? Quote and quote. So, parang bastusin na, okay, parang may iba na. But my point is, kung ano yung mas nababagay sa'yo. And you feel confident. And kung saan ka confident. Yun lang naman. So, it took me a while kasi sabi ko, dami-dami kong damit pero bakit ganun? Parang hirap na hirap pa rin ako. And then I learned na, okay, dapat mas i-emphasize ko na dahil short nga yung torso ko, bibili ako ng mga damit na mas magmumukha akong mapayat and matangkad. Cherry fur, charot. Ang ganda nun. Kasi share ko lang kasi dati parang takot ako mag-iba ng size. Yeah. Tapos na-realize ko, bakit kapag nagsasweater ako, hindi bagay sa akin, ay nakikita ko maraming mga Korean, ang ganda ng mga sweater. Yun pala, maganda yung sweater sa akin pag large and extra large. Yan. Sabi ko, bakit ko pinipilit sarili ko sa small? It's not about the size, it's about how it fits on you. So Exactly. nung nag-large and extra large, diba? It's not about the size. Yeah! It's never about the size. It's about
what compliments, ayun. It's about the performance. Nung mas bagay pala sa akin mga large and extra large. Even sa mga t-shirt, Oo. pinipilit ko mag-small. Oo. Kasi small ako pag mga tops. Pero pag t-shirt, hindi bagay kasi yung neck nandito. Pag Oo. malaki yung hinahanap mo, tapos yung neck, Mas lalaki tingnan. hindi maganda yung visuals. Yes. Pag malaki yung suot mo, mas maganda yung hulog. Oo. So yun nga. Parang, and it took me a while then to accept na, oh my gosh, hindi na ako small. And it's okay. Hindi Kasi na ako kasya sa small. Kahit anong pilit ko, mukha akong tanga. So dapat i-accept nyo na syempre nag-iiba na rin yung katawan natin and Exactly. everything. Nag-evolve na rin yung style natin and all that. So dapat, yun, Exactly. acceptance. Acceptance. The lesson for today is acceptance. Okay. Direct. What's your girl tip? Parang mali yata yung pagkakaintindi ko. Pero siguro, na lang. Pag nagta-travel, di ba mahilig tayo mag-take ng photos of ourselves at gusto natin siyang i-post. So, siguro isang girl tip ay minsan check natin kung yung friend na kasama natin ay gusto talaga magpa-picture at be willing to be the photographer that she needs. Oo. Para kasi 'di ba minsan Oo. may kanya-kanya tayong trip sa mga biyahe. Totoo. Pero lahat tayo gustong maganda tayo sa photo. Oo naman. So sana 'yun. Natutuwa naman ako na pag may mga kasama ko sa biyahe, talagang hindi mo angulo 'yan, ganyan ka pa kasi wala lang, maganda lang. May creative direction. Totoo. Hindi, pero totoo naman kasi, di ba minsan yung ang ganda-ganda, effort ka sa picture ng kaibigan mo, pagdating sa'yo, okay na yan. Nakakainis yung ganun, nakakainis. Di ba? Totoo. So ganun ka direct, ma-effort ka rin. Parang, sige, ito, mas maganda dito, ganyan. Oo. Tapos ikaw din sabi mo, dahil pinicturean kita, ako naman. Sana. Kasi diba ganun nga yung tip pag mag-isa ka sa nagta-travel. Pag solo traveler ka, tapos syempre laging selfie yung photos mo, di ba? So ang isang tip ay find someone or a couple na gusto magpa-picture. Tapos may take your photo. Ay, Tapos tama. pag tinake mo yung photo nila, so, can you also take my photo? Tama. Ganyan. Pwede. Oo, magandang tip yun. I like that. Kung gusto mo may mag-picture sa'yo, picturean mo muna. Do unto others what you want to be. What others What what you want to be. Do unto others what you want to be. What things What you Hershey. want to be done to you. Yes. Alam mo lang. Ganda na sana. Nasalba naman. I do. Ang I do. ganda. Maganda. Tsaka pwede rin na magdala din ng tripod, ganyan. At least maganda yung pictures natin. Yeah. Dapat also, can I just add to that na pag magpo-post ng group picture, baka pwedeng hindi lang ikaw yung maganda. Baka pwedeng lahat tayo maganda doon kasi, or i-crop mo na lang. Nakapikit ako, Yung gano'n. parang Pero, maganda, tas yung- oo. Yung kasama mo. Nakawaki. Diba? Wait lang. At saka pwede ba, pag wacky, i-determine natin kung wacky ba to na totoong wacky o wacky na pa-cute. Ay, naiinis ako sa isa pa Totoo yan. yan. Isa pa yan. Tapos yung iba ang cute pa Ako rin rin. nila. Sabi, wacky. Talaga, tapos biglang sila, Hindi naman wacky yan eh. yung wacky ni. Buisit. Guess, nagagalit na naman. Number 2, kung ipapahiya mo na lang din sarili mo, do it confidently. Okay. Like, parang madami kasi sa atin yung Expand. parang, ay, nakakahiya naman to gawin. Number 1, people don't care. Kasi people Yeah. only think about themselves. And if they do care, they're just gonna remember you for what? 1 week? Ang tagal na Not nga ng 1 even, week not- eh. oo. 1 day. They Oo. won't remember. Ikaw, nagawa mo yung gusto mo, masaya ka pa. So be cringe and do it anyway. As in, like, in general, ganyan. Kung- Like, kung gusto mo, yes. ng content, At least ganon. pag- Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Live and let live. As long as wala kang inaapakan. As long as wala kang inaapakan, magkamanapak. Totoo. Diba? Tama. Parang we're always so concerned na, uy, baka mapahiya ako, baka anong isipin nila. Oo. Whatever you're gonna do, kung may gawin ka man, may sasabihin sila. Kung ito ginawa mo, may sabihin sila. Kung hindi mo ginawa, may sabihin pa rin Might as sila. well do what So you wanna do. want. Yeah, Yes. totoo. I like that. Correct. Okay, ako naman, yung next girl tip ko is look
out for your girlies. Kunwari, simple as yung sa damit. Mhm. Kung nakita mo na may tag na nakalabas, di, ano yun mo, diba? Kasi hindi ka naman nakita. Or kunwari, may tinga siya. Alam mo, hate ko yung mga ganon, yung hindi kausap Sinasabi, ko the oo. whole time. Tapos, hindi mo sasabihin sa akin na may tinga pala ako. Totoo. Diba? Yung parang, or may muta ako, or nakaganon na pala yung lashes ko, gandang-ganda ako sarili ko. Yung, ano ba naman yung 1-2 seconds na sabihin mo, uy, ano, ganyan. Diba? Or siguro, may iba na natatakot or nahihiya. Pero parang, I don't know. Ako kasi automatic sa akin na like, Oo. 'di ba? Or uy, may ano ka, Parang tanggalin habang mo kausap or mo, yung gumagano sa ka. Ang gano'n ka parang, di ba? Oo. Like simple things like that, 'di ba? Or kunari, nakita mo na nag-wardrobe malfunction, like do something, help her out, 'di ba? It's something small but it makes such a big difference. So just or kahit yung kunari, oh, ang ganda ng ang ganda ng makeup mo. Saan mo nabili? May iba kasi parang ang damot, ayaw magsabi. Or yung parang kala mo, yung kala mo parang, wow, sobrang, Agawan. yung parang, wow, secret siya. Like, top secret. Like, okay. May kilala ako. Okay. Nasa set daw sila. Okay. Tapos may nagtanong sa person, ano yung contacts mo? Oh, they're not contacts, they're real. Pero blue. Pero green. Pero green. Nako, green. Oo, green. So parang kami, hindi ko naman, You were born with that? hindi ka naman Irish eh. Pilipino ka eh. Taga-kalentong ka lang, green eyes ka? Ba't ayaw mo i-share? Ito, napalik lang naman eh. Gusto ko din i-add to cart eh. Bakit parang sobrang top secret ba to? Okay. Okay lang naman mag-contacts eh. Diba? Like, okay lang naman na mag-compliment ka. Pero may iba kasi na like, okay, relax lang tayo. Anyway, that's my tip. Direct. Ano ba? Siguro yung isa ay learn to read the room. Correct. Parang Correct. minsan kasi what's okay for us or what's funny for us could be something na triggering for someone. And minsan kapag so into our stories na tayo or our sariling kinukwento, hindi natin napapansin na ay awkward na pala yung isa na hindi natin because yun nga sobrang happy tayong sa side natin ng kwento. Pero hindi Sorry, direct. hindi yun. Pero yun, yung learn how to read the room in terms of siguro being sensitive about other people. Mhm. Especially kapag hindi mo sila masyadong ka-close. Mm-mm. Or actually, minsan nga kahit ka-close natin, minsan dahil sobrang saya natin, di ba? Sobrang, tayo, cloud Hype na nine, o hype na hype. Meron palang, meron nga pala siyang pinagdadaanan or Correct. may, kunyari mag-aaya ng inuman tapos hindi pwede yung isa tapos magtatampo ka kasi bakit hindi? Minsan lang naman ako pero ayaw nga pala. Meron nga pala siyang pinagdadaanan. Gusto niya mag-isa. Something Oo. like that. Kumbaga, be more empathetic. Yes, Oo. exactly. Ganda. Diba? Mas maging sensitive tayo sa mga bagay-bagay. Oo, kasi feeling ko ngayon, di ba, parang it's really me. But yeah, we're a community. True. Yes, correct. Iboto. Iboto, seriously. Ang ganda. Pero ang ganda. At saka, di ba, as a storyteller, it's important then that we understand each story that people go through. Yes. Actually, meron nga akong na may kilala din ako. Blind item. Baka magkakilala ko na to. Joke lang. At saka yung girl Pero episode. ganito? Pangitang Oo, tao lang kilala pala. ko. May contradicting kayo. Sabi, watch out for other girls. Biglang gato pala. Hindi kasi yung, dun sa read the room may iba kasi na alam mo yung kahit anong conversation Sa kanya lang. somehow biglang mapabalik sa kanya. Totoo. Kunwari may pinagdadaanan Bida-bida, ka, oo. 'di ba? Parang ito yung problema. Okay lang yan. Ako nga ganito eh. Parang bakit ito Contest sa'yo? pala to. Ano to? Palungkutan ba tayo ng storya? Or yung parang may something na let's say, congratulations, ganito ganyan.
Oh, ako nga nung ganito. Parang lahat bumabalik. Yung ako naman. Totoo. Uy, wag naman ganun. Pwede, lang, balanse lang natin. Totoo. Tama. Okay lang naman eh. Okay lang naman na may iambag ka. Pero wag naman yung all throughout, laging somehow bumabalik sa'yo. Nagbubumirang ako. Yun lang. Nagtutula siya. Ako. Ako. Wala ka sa akin. Okay, last. So, last round. Yung sa akin is, alam mo yung may thought ka sa head mo, tapos hindi mo pa napaprocess yung words. So, try ko siyang sabihin in words. When someone shines, that doesn't mean you're dim. Pero nagigets ko. Gets ko yung thought. Yes. Nagets ko yung literal na thought. ginugol translate mo. Yes. In English, pero parang mali. Someone else's shine. Is it your dark? Kalamansi ka sa kilikili. Kalamansi ka nga. Aambutan na kita ng kalamansi. Nasa dark side ka. Doon tayo sa light. In Tagalog, pag may isang nagsashine, Lighting someone's candle doesn't dim yours. candle. Wow. Naging kandila. In short, we will all shine. We will shine. Like, parang I don't understand why people always compare, always spit one another. Pero ako, I see a lot of people, halimbawa, sa Beanie, I love Beanie, pero kino-compare yung mga girls sa Beanie. Hindi mo kailangan Group nga sila eh. Or parang, pag may two people, let's say, Catherine and Nadine, bakit sila kino-compare? Pareho silang Diyosa. Yes. And parang, pag may friend ka and your friend is achieving, be happy for that person. You know, there's a quote I read na malalaman mo kung true friend yung tao, not kung nandun siya sa sad days mo. Kasi it's easy to be sad with someone. But only true friends are genuinely happy when you're succeeding. So parang, when someone is succeeding, cheer for them kasi yung time mo, it's also going to happen. It doesn't mean na mawawalan ka. It's not pizza. Tapos parang sa Hamilton, di ba, may line yung isang song na the world is big enough for... Kantayin mo. Hamilton yan eh. Parang full experience. Hindi, di ba may part yung parang yung nagsuslow-mo lahat. Nagsuslow-mo lahat kasi ending na, tapos namamatay na si Hamilton. Spoiler! Namatay si Hamilton! Oh my God, ayoko na. Hindi ko na Well, papanoorin. story to, okay. Namatay talaga siya. Tapos may isa, di ba, yung guy na inggit, tapos gusto niya mamatay si Hamilton. Tapos finally, na-realize niya, bakit ko pinatay si Hamilton? The world is big enough for Hamilton and me. Para kahit naman namatay siya, I will still have... The world is so big. It's so vast. The world? Vast? Fast and the Furious? Basta yun. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Winner. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Guys, share ko lang, direct. Last week, magkasama kami ni Ash. Tapos nag-heart to heart kami. Tapos umiiyak si Ash. So sabi ko, diba, kasi after yung tao mag-open up, diba, ano sabihin mo, thank you for sharing. Ano sabi mo? You're welcome. 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 Alam mo yung kahit problema ka na, parang try mo pa, gago ka pa rin. Hindi mo mawala yung pagkatarantado mo eh. Tsaka yung gumanon ka pa, welcome. Welcome, you know. Okay. Piece of shit. Your last girl tip. Hindi ko alam paano ko sasabihin siya ng... Yun din. Google Translate. Alam mo, nahawa ako eh. Nahawa paano ko sasabihin ng matiwasay eh. Pero ang sa akin lang, siguro, nagpa-flashback sa akin tong experience na to. Alam mo yung pag kunwari, may friend ka, diba? Tapos, nakita mo, yung boyfriend niya, may nilalandi. Okay. So ikaw, cheater yung boyfriend. Oo. Okay. So, ikaw, bilang kaibigan, sasabihin ko sa'yo. Okay. Yeah. Kasi nakikita ko eh. Yeah. So, I would think na magsaside ka sa akin. Kasi, ano bang paki ko dyan sa boyfriend mo? Buti nga, I'm looking out for you. Because I want you to know. Diba? So, parang ako, please don't throw me under the bus. Like,
Na wag mo nang sabihin na ako yung nagsabi, but I'm just letting you know para lang din aware ka. Ang nangyari, nilaglag na ako, inaway pa ako ng lalaki na parang, ba't ka ba nakikialam? And then I learned my lesson na like, maybe I should mind my own business. But parang sa akin, for the girls, like, ano yun naman, i-prioritize nyo naman din yung kaibigan at yung pamilya nyo. Kasi they have good intentions. Kesa yung masyado mong nilalagay sa pedestal yung boyfriend mo or kung sino man na kahit alam mong nasa mali na, inaano mo pa rin, parang pinaninindigan mo pa rin, or like us against the world. Maybe it's just, I don't know, parang nakakawalang gana lang yung ganun. Kasi yung masyado mong ginojos na yung partner mo, alam mo namang tinatarantado ka na. So like, what's my point here? Yun yung point ko is, like, pwede bang pangalagan mo naman yung mga taong may pake sa'yo, diba? Oo. Kasi parang nga, diba, sabi nga sa BoJack Horseman, red flags are just flags when you view them from rose-colored lenses. So, minsan parang in love tayo. Oh, you're so blinded. Oo. So, no, pero ang sakit kasi, girl. Pero naging friends pa rin kayo after? Hindi na rin. Kasi parang for me, like, I just feel betrayed kasi parang ako pa yung naging masama. Alam mo yun na, okay, I meant well. Like, I had good intentions because I thought I was being a good friend to you. Kasi ayoko naman na, putya, alam kong tinatarantado ko, tas hahayaan lang kita. But, okay, diba? So, after nun, sabi ko, okay, never mind. Di na lang ako magsasalita kasi mapapasama pa ako. And, di na lang. But, Hindi, yung siguro yung last ko ay, your real friends will not be afraid, will not think twice na i-real talk ka. Especially There you pagdating sa jowa mo. Yeah. Parang sila talaga yon. Parang pag sinasabi naman nila na, yung talagang mga true friends mo. Parang pag sinasabi nila, parang ang tamad niya. Parang ikaw na lang yung kumakayod. Parang gano'n. Pag sinasabi niya, parang you know that they're coming from a place of concern. Totoo. Hindi dahil, kasi yun nga, parang yung unang instinct siguro ng tao, parang, naninira ka naman ng relasyon, minsan nga lang ako mahalin ng ganito. Parang gano'n lang. Minsan nga lang akong pumag-ibig, ganyan, sisirain mo pa. Parang, pakialam ko naman sa inyo, di ba? Bakit ko naman sisirain? Mas masaya ka, di ba? Mas masaya kang kasama pag in love, ganyan. So, I think, kaya naisip ko yun na, parang yun yung usual first reaction. Pero actually, your friends just really want you to be with the right person. Totoo. Di ba? Yeah. At minsan kasi baliw-baliw din talaga pag nai-in love eh. Oo Kaya naman. kahit ano. Pero ito yung mga kaibigan na pag sinabi nilang ganito, okay. Pero sila rin yung mga kaibigan na kapag boto sila, talagang Todo. Papagtanggol pa nila talaga. Na minsan sasabihin mo na parang, kanino ka ba kampe? Sino bang mas kaibigan mo, ma? Oo, minsan umaabot na Matagal na dun tayo eh. magkaibigan. Yun yung naalala ko. Correct. Which reminds me, parang there's a quote na nagsabi, kapag may nangyari parang may nakita kang something about your boyfriend, tas ayaw mong ikwento sa friends mo kasi parang red flag, ayaw mong ikwento. Pag-isipan mo, bakit kaya ayaw mo ikwento? Kasi alam mong mali na eh. Alam mong mapapagalitan ka. Totoo, walang kakampi sa'yo. Oo. Parang kailangan mong itago yung baho niya eh. So like, or para hindi rin like, pag nalaman na kasi, wala na. Mas mukha kang tanga kasi, alam mo na pala eh, pero bumabalik ka pa rin dyan. So, anong gagawin namin sa'yo? Oo. Diba? Ang seryoso na masyado. Ano yung isa nyo dapat? Ano yung isa? Para mas tayo. Ano yung isa pa? Sobrang sobrang practical. Okay. Laser underarm. Yes! Yes! Sobrang bumalik tayo sa kilikili. Kasi actually, yun talaga yung nung sinabi niya, shit, yun yung sa akin. Kaso parang iba na naman ni Ashley. Amen. Iba na lang. Baka sabi mababaw. Pero, ang ganda. Yes. Amen. Life-changing. Actually, Laser underarm. Guys, totoo yun. Guys, tama. Ang ganda. Diba, bukod sa mas hindi naman talaga okay for the underarm yung shaving or breaking or wax.
sobrang laking oras ang nawawala. Totoo. Oo. Tsaka yung confidence mo, Oo, direct, di ba? Yung parang kahit wala ka nang magaganyan iniisip, ka, di ba? wala. Yes. Yun talaga since then. I love At it. saka nakakaputi talaga kapag Oo. nagpapa-laser kasi Yes. hindi na-irritate yung skin. Oo. Yung friction. Tapos bob, skin! Carpet. Charot. Yun, oo nga, ang ganda. Ang ganda full circle. Diba? Full circle. Ang ganda nun kasi pag nagpa-laser ka ng kilikili, literal magsha-shine yung Magsha-shine kilikili ka. mo. And what about shining, diba? We want everyone to shine. Shine. Bright as the sunshine. Sunshine? Cruz? Sunshine? De Leon? Gago. Gago. Hindi. May isa pang sunshine, diba? Sunshine Cruz at saka sunshine. De Leon. Sorry, Sunshine Sunshine Dizon. Ay, Dizon. De Leon. Sunshine Ay, Sunshine Dizon. Dizon. Wala. Baka pasikat pa lang. Pasikat pa lang. Sino yung sex bomb May sarili dancer? ako, Sunshine. Sunshine din. Sunshine. May sex bomb. Garcia. Sunshine Garcia. Ang hirap kasi pag, di ba, naiiba yung apelido. Ako nga, nagiging Ashley Sarmiento. Si Maris. Ashley, nakita ko Ashley, yun. Ashley Ortega. Si Maris Racal, na bida ng Sunshine Sunshine, film oo. ni Directonet, nag-post sa TikTok niya, a heartfelt moment with Mercenary and Habang Ashley umiiyak si Sarmiento. Alam mo dahil doon, direct, sabi ko, minsan na lang ako ma-shoutout. Mali pa yung nalagay na apelido. Sayang naman. Kaya nga magmula noon, lagi na ang Ashley Sarmiento. Kahit dun sa yung sa PBB, si Ashley Ortega. Ito mga kasama ko lahat sa Sparkle. So, Ashley Ortega, alam mo yung kahit si Ashley, ako yung tinatag. Hindi ba ako yung nasa PBB? Bakit mo nalilito tayo? Pwede ba maging ako na lang ako? So anyway, pagbalik tayo dun sa kay Sunshine ni Maris Racal. Ano ba yung apelido ni Sunshine dun sa movie? Oo nga, ano nga ba? Sunshine Francisco. Francisco. Yan. Ayun, okay. Pero wala siyang TikTok, so hindi natin siya matatag. Sayang, tatag ko pa naman sana. Hindi ka makaganti. Hindi ako makaganti. Nangigigil ako. Joke. So sa ating mga chicksters, kami ni Ashley, we went to the advanced screening ng Sunshine Yes. ni Directonet. Yay. Of Thank course. you for coming. Alam nyo, guys, Featuring grabe. Maris Racal. Napakahusay. Ang ganda ng pagkakasulat, pagkakadiring. Lahat. Wala akong masabing masama. Thank you. Ang ganda ng pacing. At saka kasi, parang, it's nice na nag-i-improve na yung, ano natin, mga pelukula? Peluka. Peluka. I'm slang, guys. Sorry. Pelikula. Ikaw Pelikula. yung housemate sa PBB na galing abroad tapos Feeling ko Tagalog. naman. Nagpipiling ako. The pelikula. Hindi, totoo. Hindi, totoo. Ay na naman, oh. Tangina naman talaga. Minsan na lang. Okay. Pero totoo. Maganda siya. Kasi, tsaka gusto ko yung, andun si, what's her name? Siya si Little Miss You, di ba? Yes, Mini Miss You. Si Anika. Ang galing niya. Ang galing nga Si niya. Anika po. Ang ganda. Parang feeling ko na ano yung movie, parang ang sarap niyang panoorin dahil ang husay din ni Anika doon sa movie na yun. Galing niya. Sobra. Naisip pa, so paano mo siya nasama dun sa movie? As in direct? casting? Sa casting, opo. Talaga kami, nag-cattle call kami, nagpa-audition kami. So marami yun. I think more than 70 na mga bata yun. Tapos kasama si Maris. Kasi it's one thing to get a child actor or kahit sino namang artista. And it's another to have chemistry with the Totoo. other actor. So Totoo. aside from hinahanap namin kung sino yung okay physically at kung paano umarte, nandun si Maris para i-check namin yung chemistry. May chemistry Ang galing. test sila. Ang galing So nila. kung sino yung bagay dun sa bata. Tapos yun, si Sobrang Anika yung ganda. pinaka smart, very smart. She's kid. super smart. I love How old watching is her. she? Nung time na yun, parang 5. Pero syempre matanda na siya Grabe. ngayon. Tumanda na siya. Napanood mo ba yung ano niya sa Showtime? Ang husay niya kasing sumagot. Kahit si Anne umiyak sa Si Anne sagot niya. napaiyak. Napaiyak niya Oo, si Anne napaiyak Curtis si kasi Anne Curtis. she's so smart. She's so eloquent. Eloquent. Yes. I love Nag-viral it. yun. So, Nag-viral galing siya. niya. Kaya nung nag-viral yun, binalikan namin. Tapos parang, pahanap natin tong batang to. Oo. Parang, syempre si Maris, napakahusay niya. But At ang ganda niya ng no makeup. exactly. I Ang love. ganda mo, Maris Racal. Tsaka, can I just say na, Girls, girl. Ang ganda mo. Tsaka
na-appreciate ko na parang, hindi, kasi may iba na, kahit papaano may konting daya na makeup. Siya, Oo. literal, yun na yun. Oo. ganda Ang niya. galing. Ay, gusto ko Actually, hindi, nakita ko yung tattoo mo. Akala ko yung kilikili ko na isa. Charot. So, anyway. Ay, sorry, you said Ay, hindi. Sorry, nawala ako. Si Maris ay... sorry, nawala ako. Okay lang, direct. Sorry po. Na-distract sa akin. Ano yung pinag-usapan natin? ang ganda ni Maris na walang makeup, Ay, walang hindi. daya. Meron pang mga eksena na, dahil syempre makinis siya, so, di ba usually pag makeup, i-enhance mo. Pero ito, dinamihan namin. Naglagay kami ng pimple marks, acne marks. Okay. Ang ganda. Galing. Ginawa niya rin yun sa Alone Together. Yes, kay Liza Soberano. Liza Soberano. Yes. Tama pala. Iba-iba na yung mga pangalan natin. Sarah Cruz. Ashley Sarmiento. Direct, paano niyo po nabuo yung Sunshine? Yung Sunshine, sinulat ko siya. Actually, yung pinanggalingan nito, hindi ko alam kung napanood yung Jojo Rabbit ni Taika. So, ano siya, isa siyang period film na yung batang character, meron siyang imaginary friend na si Hitler. So after kong Jojo Rabbit Okay. na award-winning Yes, film, ganyan. Nakalimutan ko kung sino yung Brad Pitt ba to? artista, hindi nila yung babae. Si Marriage Story. Scarlett? Yes, si Scarlett Johansson. Ang pagkakaalala ko, paki-correct na lang po ako pag mali. Anyway, so after ko mapanood yun, naisip ko, what if merong isang pregnant na teenager tapos nagkaroon siya ng parang imaginary friend na connected sa kung anong nangyayari sa utak niya. Yun. Ay, yun yung Vital talaga inspiration. Yun yung inspiration ko. Vital yung bata. Okay. Yes. Ang galing. So, vital yun. Oo. Tapos, from there, usually naman ganun ako bumubuo ng pelikula. It starts with a what if. Tapos after nung pandemic, bilang walang industriya, sarado yung film industry, walang nag-shoot. So nag-research ako, mag-research, nag-interview ako ng mga batang nabuntis nung teenager sila, na mga nanay na at age 17, mayroon ako na-interview at age 16. Grabe. Nanay na siya. Yes. Wow. Tapos nung ini-interview ko siya, naririnig ko yung anak niya sa background. Kasi karamihan sa kanila, via Zoom, tapos camera off. Okay. Kasi syempre gusto nilang anonymity. Yun. So, tinuloy-tuloy ko yung pag-i-interview. Tapos yun, marami ka talagang mga kwento na you can't help but just really continue doing the story until, nabuo na siya as a script. So, tuloy-tuloy lang yung pag-i-interview hanggang nawala na yung pandemic, tapos pwede na mag-shoot. Interview po ulit kami ng interview. Tapos yung mga ibang interviews, sumasama na si Maris. Okay. Kasi pumapayag na silang face-to-face. So si Maris talaga si Sunshine from the beginning when you were writing it? Well, I was writing not yet. Tinatapos ko muna. Parang nangyayari naman sa akin when I write, parang wala akong nakikitang artista pa. Parang I just write the story. Kasi mas gusto ko na after I write, sana yung artista yung mag-a-adjust sa script. Parang, ito yung binuo kong character. Ikaw yung papasok dun sa character, not the other way around. Ideally, ganon. Pero kunyari sa studio film, baliktad. Kasi usually, bibigay nila yung artista. For example, may ang artista mo ay Liza Soberano and Enrique Hill. Can you make a story na sila Based on them. So, Okay. yun, iba yun. Kasi from the start, while I was writing process pa lang, alam ko na kung sino artista. So, na. So, direct, how do you, paano mo nabubuo yung script? Parang may mga certain scenes ka, tapos saka mo sila i-weave together? Or do you start from yung very beginning until the end? Or paano yung thought process niyo po when writing a script? Karaniwan, alam ko yung start at alam ko rin paano siya matatapos. Okay. So parang para siyang sampayan. I forget the writer who said this. I think si Asghar Farhadi, one of my most favorite directors, Iranian filmmaker. Yung pagsusulat ay para siyang sampayan. So yung dalawang dulo, usually yun yung alam mo. So yung umpisa tsaka dulo. Tapos yung sa gitna, yun na yung isasampay mo para makapunta ka dun sa dulo. Ganda. So, yun. So outline usually, alam ko na yung end, pero outline. Pero constant talaga siya, writing and revising. At usually yung first draft, yun yung pinakapangit na draft. Tapos babalik, talagang
parang as a writer, alam mo na dapat na may revision talaga. May heartbreaks talaga while writing. Pero part yun. Hindi Maraming drafts. Kumbaga. Maraming drafts talaga. So, paano mo na-finalize na, okay, eto na to, this is it. Actually, never. Talaga? Never na, at least sa akin, never nagiging final. Minsan kailangan na lang i-shoot. So, i-shoot ko na. Pero even kunyari sa set, re-revise ko pa yun. Kasi hindi tayo in an ideal setting na parang Hollywood na maraming budget. So, di ba yung parang yung LA nila, hindi naman sila nag-shoot sa actual LA. Gumagawa sila ng LA sa studio, di ba? Yeah. So, sa atin, parang, kunyari, sa Quiapo, sa Sunshine, nag-shoot ako talaga sa Quiapo. Pero dahil hindi naman namin hawak lahat ng mga nandun sa Quiapo, kami mag-a-adjust. Parang, ay, umalis na po yung tindera dito. Ano na, pack up na siya. Hindi kami para, ay, ate, ayaw na niya kasi 8:00 na, uwi na siya. Hindi kami para, ay ate, di ba, pakialam naman niya dun sa pelikula. May uuwian siyang pamilya. So, parang pag ganun, kailangan constantly You're on your toes ka na revise. Even sa script, sa editing, revise ka rin ng revise. Alam niyo, Chickster, si Direct Net, she's one of my favorite writers. Galing Kasi niya. lahat ng movies that her production company makes, yung Project 8 projects, laging may social relevance. Yes. Laging may, like, the movie isn't parang, social relevance. Hindi siya ganun. Parang may in your sprinkle. face na ano. Hindi siya in your Ito. face. Or there's a sprinkle lang. Like, parang may color lang siya na may mga lessons learned, may mga kailangan pag-usapan. Like sa XX Lovers, where we featured, di ba, si Marvin and Yes, Gina. thank you so much for that. Yes. Panoorin niyo Tuwa yun. sila doon. Ang saya ng guesting na, my gosh. My gosh, Totoo. talaga. Panoorin niyo yung Chicksters. Ang saya Ang nun, saya. nung guesting ng Marjo. First guest namin yun, direct. Bigatin, yes. Marvin Jelena. So parang yung XX Lovers, diba ang cute nga, parang love story siya. Yes. But it also tackles about divorce in the Philippines. It tackles about yung family dynamics. Yes. Ang daming pwedeng matutunan. Ang ganda. Tapos, like Alone Together, di ba? We talked about martial law din. So, ang daming, so here in Sunshine, I love that it's a beautiful story ng reality ng mga Filipina girls. It's so hard to be a girl, especially in the Philippines. Totoo. Kasi ang dami pang kailangan na support ng mga babae. We don't even get that much support from anyone really. Tapos lalo dun sa topic nga ng Sunshine. It's so taboo and people are ashamed to talk about it. Parang we get so uncomfortable. But this is the reality that some girls live in, 'di ba? Na parang Not even women, girls. Yun nga, literal Little girls. True. So paano? So wala na, parang nakakaawa din na wala silang magawa. They don't know how they're gonna bounce back from whatever happened. Tas ang pangit pa na yung mentality ng ibang tao na it's so black and white. Hindi ganun yun eh. Lalo pa yung ang lalakas ng loob magsabi, hindi dapat ganito or dapat ganyan. Eh hindi naman ikaw yung nag-experience ng kung ano man yung na-experience ng taong to. Parang you have no right to dictate or impose your truth kung hindi naman ikaw yung nasa sitwasyon nila. You know what I mean? Exactly. So, yes, ang daming sa loob ng Ashley. So, paano? Pero Relax lang true, tayo. yes. So, paano? Ano yung nasasabi sa mga na-interview nyo po? What's their life like now? After... Hindi ko naman inano yung kung happy ba sila or hindi. Pero sobrang bata nila na buntis. 16 years old, student sila. And then, ngayon, ano sila, nanay. Meron pa, nabuntis sila ng 16. Tapos nagkaroon ulit siya ng second child, 18. Oo. So, ayun. It's a reality na nangyayari talaga siya, na hindi siya, so parang si Sunshine, parang she's a sum total of all these girls na not even women pa eh, na na-interview namin na yung mga experience. Even, for example, yung motel scene sa Sunshine. Grabe The yan. night before nun, nag-interview pa kami. Wow. Nagpa-request si Maris kasi sobrang kinakabahan siya. Kasi one galing hour, niya. Yun din, oo. sobrang Galing niya ganda doon. ng Sobrang scene sobra na yun. Kasi gusto niya malaman, ano ba yung physical
na kailangan kong maramdaman. So, nag-interview kami. Pumayag yung in-interview namin, face-to-face. So, umiyak si Maris. Parang, na-appreciate ko siya na she took that, parang a responsibility. Yung role na Sunshine na, kasi pwede namang, wala, gawin na lang yung acting lang naman to pero, talaga, parang real direct, stories. Direct kailangan kong kumausap. Hindi ko, parang the least she can do is, do that kind of deep research para based from real life, hindi lang based dun sa naiisip niya, ini-imagine niya. And ang husay nga ni Maris dun sa part na yun kasi it doesn't even feel like acting. Kasi di ba may iba, pag may pinapanood ka, parang alam mong, ay wala, acting lang to. Hindi yun, parang feeling mo talagang pinagdadaanan niya. So ang galing na she's so dedicated to her craft na she would take that extra step pa nga para mabigyan niya ng hustisya yung eksena na yun. Which is super effective. Ang galing. Wow. That scene alone, sobra. Para mag-gets nyo, Chicksters, para mag-gets nyo yung pinag-uusapan namin, panoorin nyo yung Sunshine. Tsaka please magdala kayo ng tissue. Sure na, talaga. One of my favorite things about Sunshine is, di ba parang the first part of the movie, they're telling her what to do. But parang, what does she want to do? Totoo. Yun yung important like listening to the woman, the girl herself. Ano bang gusto mo? Oo. It's your choice. Katawan mo, choice mo kung anong gusto mong gawin. Parang, di ba kanina sabi natin, kahit naman anong gawin mo, may sasabihin yung tao eh. Di ba? Kung magpakabait ka, sasabihin na masama pa rin ugali mo. Pag masama ugali mo, wala, may sasabihin pa rin sila. So, bahala. Di ba? Choice mo yan. It's your life to live. So, biglang choose wisely. Botohan pala. Botohan pala. Choose wisely. It's such a beautiful story na yung instead of overshadowing yung mga naka-experience, talagang inangat yung story nila. Inangat sila na ito yung boses nila. Yes. So it's good that we have these films. Matapang. Thank you. Salamat talaga sa pagpunta. Thank you, Direk. We really enjoyed that movie. Sobrang powerful lang kasi sa akin yung pinapili siya ng... pwede ko bang sabihin yun? Or spoiler ba yun? Yung pinapili siya ng gusto niyang gawin. I mean, yung... Ikaw? Okay. Parang naano ko rin, na-spoil ko ba? Hindi naman. Hindi naman. So, sobrang empowering lang sa akin yung message din nung movie na yung choice, yung pakinggan mo ano yung gusto mo. Kasi, di ba yung topic nga is about teenage pregnancy, but it also is relatable in all aspects of life na parang drown out the noise. People are going to say, do this, do that, do that. And ako, share ko lang yung, kaya siya nag-resonate with me, yung when I was a teenager, 19 years old, I experienced an assault case. So may kasuhan na nangyayari. And I was 19, ka-age ni Sunshine. I was 19. Tapos parang a little girl in court hearings, may mga legal stuff. So pumapasok ako sa school, may sabina, may brown envelope, na parang pag 19 ka, di ba, dapat ini-enjoy mo yung buhay mo. Tas ito, good time yung naisip mo. So parang ito, yung mga sinasabi ng friends ko, gawin mo to, gawin mo to. Sinasabi ng family ko, gawin mo to. Sinasabi ng church, gawin mo to. Sinasabi ng school, gawin mo to. Ang daming boses. Tas I carried that trauma with me for so many years until I went to therapy. Parang 4 years later, tinanong, sabi nung, kaya ang ganda sa akin, Direk, yung may little girl sa movie. Kasi yung pinagawa sa akin sa therapy, sa counseling, sabi nung psychologist, ngayon, you're in that specific street in Ermita, you see your 19-year-old self, nakikita mo siya, anong ginagawa niya, anong suot niya. As in, so nakikita ko parang, parang kang... Nag-astral project. Oo, parang siya. Tapos, galit ako sa kanya. Galit ako sa 19-year-old self ko kasi ang daming ang pinagdaanan, so I felt betrayed by my own self. Ganyan. Sabi nung psychologist, anong una mong gagawin? Tapos sabi ko, tatabi ako sa kanya, yayakapin ko siya, tapos sabihin ko, how can I help? What do you want? Tapos sabi nung psychologist, galit na galit ka sa kanya, sa 19-year-old self mo for so many years. Bakit ngayon, yun pala, sabi mo, how can I help? Tapos sabi ko, kasi ang daming nagde-decide for me. Yeah. Walang nagtatanong,
Ano bang Kamusta gusto ka? mo? Kamusta ka? Oo. Kamusta ka? Kamusta ka? So, sobrang ganda nung My Little Girl dun sa movie. Tapos yung si Maurice, si Sunshine, alam niya yung gusto niya. Parang nagka-clarify ano yung gusto niya. It's so important to make people decide for themselves. Yes. Kasi so much power is taken away from them eh. Give the power back. Yes. Make them decide. Ang galing. Diba? Tsaka actually, yung sinabi mo nga, drown out the noise. Drown out the Yun yung noise. laging sinasabi ni Nung quote. ni Meryl Coach. o ni Soriano. Ang galing din ni Ang Meryl galing. Soriano. Ang doon. galing ng buong kasi Jenica Garcia. Alam mo, kahit nga yung mga supporting, yung mga tambay Si lang. Rod. Ang galing eh. Gusto ko rin yung Gusto ko kapatid si eh. Rod, yung nag-ML sa Isa kayo, or yung Labas na daw kayo. Oh, ikaw inutos sa'yo yan. Sabi ko, nakakatawa umarte to. Hindi siya maarte. Nakakatawa ko sa kanya. Anyway, Kasi guys, nag-ML siya sa ang gilid. dami na naming spoiler. My God, kung pwedeng ikwento na namin ng buo tong movie na to. But Jenica please, Garcia, mahal na mahal ka namin. Oo. Lahat, tuwing nasa screen ka, umiiyak ako. ang galing. Ang husay. Guys, please watch Sunshine. Thank you. By Direk Tonet. Thank you. In cinemas, July 23 in July SM 23. Cinemas. Ayan. And mas mura yung tickets. Wow. So 275 sa Wow. Metro Manila, 230 sa province. Parang because it's an SM exclusive, pumayag yung SM. Kasi Wow. diba ang mahal na ng sine? Ay, totoo. 700 Totoo. nga sine Oo, ngayon. Grabe, oo. minsan, May one, yung 700, wala Wow. naman nagmamasahe. Dapat 700, parang dapat may nagmamasahe na. Wala pang popcorn yung 700. Dapat free Oo. parking na yung 700. Dapat free part to. Diba, sobrang mahal. Ba't ganun yung May sine voucher. dito? Tama. O, Chicksers, wala kayong excuse. 279. Diba? 75. 75. Sa Oh, Metro mas mura. Manila. Sa halagang Oo. 275. Para ka lang nagdalawang milk tea, mas mura. Totoo. Sa Oo. provinces, 230. Wow! Ang galing. So, Tas thank you, direct, SM. May awards ngayon yung Sunshine Internationally. Yes. Diba? Congrats. Star for a night. Charing na joke. Sorry for the Best dress. Miss Congeniality. Proud na proud kami. Early bird. Ginawa mo Early uot. bird, ganyan. Early bird award. Oo. Audience Choice Award, text votes. Charing. And then sa Berlin International Film Festival, we won Best Film. The Crystal Bear. Yes. Deserved, Direk. Sobrang deserved. As in. Promise. International. Ang Yes. galing. Tapos itong recent sa Austin. Austin. Yeah, sa Austin. That's Sa Austin awesome. Asian American Film Festival. Best film and best audience choice. Totoong audience choice. Wow. Hindi text vote. Hindi text votes. Ang galing. Thank you so much, Direk. Thank you, guys. And thank you, Direk, for stories like this. Thank Yung you. kailangan pa siyang makita at marinig ng mga tao. Totoo. We're looking forward to your next na. Oh, salamat. Oh, Thank yay. At saka, Thank you. guys, Girls supporting girls. Girls, Yes. girls. And Chicksters, syempre, kung na-enjoy nyo ang Chicks to Go, pakinggan nyo rin ang Walang Kwentang Kwentang Podcast Podcast. ni Direk Yes. Tonet Hadani and Direk JP Habak. Oh. Sabi ko nga, sila Direk Tonet kasi yung ang Walang Kwentang Podcast, may Facebook group din sila. Tapos yung mga nagpo-post, yung mga film, nagdadissect sila ng film, nagre-review ng mga film, mga thoughts na analysis. Sabi ko, ay, ang ganda naman ng group nila. Tapos tingnan ko yung mga group natin. Yung sa atin, dinadissect natin. Ginagago lang tayo ng mga chicks. Anong dinadissect natin? KitKat. Ferrero. Ano ba yan, Chicksters? Ang cultured ng kabilang group po. Tayo din nagpaka-cultured tayo. Dahil dyan, please join our Facebook Yes, page, Chicks to Go, Chikahan. And please rate us naman of 5 stars. Yes. Sana na tayo. Top 10. Top 1, top 10. Yes. Thank you so much, Chicks. Thank you, Direk guys. Tonet. And congrats sa Chicks to Go. Yay! Always trending. Yay! Sa TikTok. Nasa FYP ko siya lagi. Sabi nga ni Maris, dahil ko kayo nakikita sa TikTok, para kayo nag-ovulate. yun ang image natin sa lahat. Ay, ito na naman, nag-ovulate na naman sila. Nag-ovulate Oy, na hindi naman ko si nag- Ashley Sarmiento. Hindi kami nag-ovulate sa episode na to, guys. Excuse me. Okay, bye. Thanks, guys. Thank you.